Hello, this is vlog for today. So actually, pasensya na sa background ko. Medyo may ID ako, may 2x2 ID. Tapos may picture pa dyan. Ayan. So, yan yung picture na pinaka the best para sa akin yung nagtrabaho ko sa Bay Hotel as a chef. So anyways, sa tingin ko medyo nag-matured aketch. Oo. So, masasabi ko lang is, kanina emotional talaga ako sa mga angels ko dito sa bahay. Sobra, alam kong, ang hirap talaga, Lord. Mga dami kong mga pinagdaanan, mga bad memories, or alam kong isang pagsubok lang to. So, number one sa akin, yung nangyari sa akin ngayon, sobrang thankful ako kasi nga, ito lang yung nangyari. Kumbaga, binigyan pa din ako ni Lord ng maraming maraming chance. At tapos, kakapanood ko pa lang ng video sa akin, yung kasama ko, yung anak ko, yung daughter ko na si Yen Yen. Tapos mga video ko sa YouTube. So sobrang na-amaze ako dun sa mga parang nawala na yung heart feelings ko, yung kumbaga yung sadness, alam mo yun, yung accept ko na lang para masaya na din ako kasi nga yung dog ko na yun, yung aso ko na yun, which is anak ko, na binigay ko na lang sa iba, bininta ko, tapos ano nga, kumbaga, pag ano ko doon, pag pinta ko na nga doon sa um, which is the customer. So, parang wala yung galit ko. Parang inaano ko na lang na sana safe siya, sana okay siya doon. At masaya na rin ako kasi siguro masarap yung pagkain niya ngayon. Hindi na siya nagsasuffer na kumbaga kasi may immunize siya eh. May siya, may monthly siya, yung paano dun sa animal, ano ba yun, yung tawag doon, vaccine. So sayang din naman kung matsugi lang siya sa akin na ganun yung at least ako happy din ako kasi bumili sa kanya, medyo may kaya din, tapos alam kong pinakain siya doon. So anyways, di na ako nag-worry sa kanya, kumbaga okay na sa akin. Alam mo yun. Tapos, accept ko na. Hindi, nawala na yung hard feelings ko, yung, kumbaga, lungkot ko. Parang masaya na ako tignan, lahat-lahat. So, sobrang thankful ako kasi nga, siguro din, nangyari sa akin to kasi sobra-sobra na ako sa mga pinaggagawa ko, siguro sarili ko, yung iba, hindi na maganda. At number one sa akin, Diyos ko, Lord, bago ako umalis, Lord, sorry, Lord God. At bago ako mag-umpisa, anyways, magdasal muna ako. I-share ko lang yung mga thoughts ko kung ano yung mga ibig kong sabihin. Okay? Our Father art in heaven, holy be thy name, become the will be done on earth as in heaven. Give us this day deliver to forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Do not bring us into test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are the woman, and blessed fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners now and for death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Spirit. It was beginning, is now, and shall be, world without end. Amen. Lord, I want to start to share my journey, to share my life, what it's all about, and I just want to share to who listen to my blog. Thank you, Lord. I just share this my kung sa may akong mga mga kaagi, and this is the good memories for me. Thank you, Lord, for saving my life. I love you, Lord, with all my heart. In Jesus' name, amen. So yun na nga, bago ako mag-start, so again, kapanood ko lang ng video ko sa YouTube, parang hindi na ako na doon sa self ko, parang
alam mo yung, every time nakita ko yung video ko sa video, sa YouTube na yun, napaisip ako na, talagang kaya mo yan, Yani. Talagang, kinaya mo talaga yan. Alam mo yan. Tapos alam ko naman na minsan masaya ka, minsan kinabukasan malungkot ka. Pero para sa akin, masaya na ako. Pag inisip mo lang talaga si Lord lagi. Andyan si Lord para sa'yo. Kumbaga, positive ka lang sa mga bagay-bagay. Di ka mawala ng pag-asa. Kasi eto ngayon. First, sobrang ang lala na siguro ng kasalanan ko. Hindi ko na naisip yung mga ni Lord sa akin, yung every time na alis ako dito sa bahay, hindi ako nakapagdasal ng maayos, hindi ako nakapagpaalam ng mga angels ko dito sa bahay. Lalo na si Senyor Santo Niño, ni God, ni Mama Papa Jesus, lahat. Kasi ang dami kong santos dito. Kaya, dati kasi every time na alis ako, papalam ko sa kanila, Lord, thank you. Malis ako, ganito, ganyan, sana safe yung biyahe. Tapos, alam mo yung sobrang struggle kasi alam ni God yun na kung ano ako, na sigurong lala na siguro yung pinagagawa ko. Alam mo yung hindi naman ako perfecto. At sobrang, alam mo yun, yung before ako na accident, pa ako ng journey ko na nandun pa ako sa beach, dun sa sa baybay, sa dagat ng Ormoc. Sabi ko, Lord, thank you. Sobrang saya ko pa noon. Kinabukasan, nung hindi ko malaya na-aksidente ako, na-disgrasya ako talaga. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Bakit ako pa nagkaganito? Bakit ako? Alam mo yung sinisisi ko yung sarili ko, bakit ako hindi sila? Yung kumbaga yung mismo sanang, kung alam mo yun, pero kasalanan ko naman. Kasi nga, siguro ako yung rason, yung ganun. Kasi hindi ko rin nga yung mga, alam mo yun, mga titasyon na sobrang lala na hindi ko akalain na ganun ang pinagagawa ko, malala na, alam mo yun, mga masasama na mga pangyayari. So, thankful ako kasi nung unang nasa tata ko, sabi ko, sa isip ko, sabi ko, ayan na, matigil na yung trabaho mo. Tapos, siguro mawala ka ng motor. Pero hindi ko na-expect na mabenta ko yung motor. Kumaga, ayan na, stop ka na yan dyan sa pinagtatrabaho mo, pinapasukan mo. Kasi, ang inaano ko talaga, matagal na sana ako mag-quit sa work ko. Kasi nga, hindi na ako, kumbaga, minsan masaya, pero minsan, alam mo yung mga hindi maganda pangyari. Hindi talaga, mga na talaga, toxic, ganun. Anyways, ko na lang yun kay God. Tapos, ayun nga, sabi ko sa sarili ko, Lord, bigyan mo ko ng pagkakataon. Talaga napasiisip ako nung nag-pray ako, nung talaga ako, na disgrasya talaga ako during the accident. Sabi ko talaga, Lord, sana man lang, bigyan mo ko ng pagkakataon na mabuhay. Sabi ko, kahit siguro, ang gastos dito sa ospital, magkano kayang babayaran ko sa ospital? Sabi ko. At hindi ko akalain na sobrang nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, sana bigyan mo ko ng pagkakataon, mabuhay ulit. Tapos, alam niyo, sobrang sakit dito. Parang tinutusok. Hindi ko talaga maintindihan. Tapos, sabi ko, Lord, bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Yun na nga sinisisi ko sa sarili ko. Pero tumatak talaga sa isip ko, okay lang Lord. Kasi, di na ako tumuloy dun sa pinapasukan ko. Parang, okay na. Siguro hindi para sa akin talaga. Tapos, na-pray talaga ako. Sobrang sabi ko, Lord, na-pray, na bigyan ako ng lakas. Kasi sobrang sakit na nga. Hindi na magalaw yung hands ko. Parang sabi, akala ko nabalian na ako. Akala ko yung dibdib ko may diferensya, yung likod ko. Kasi sobrang bagsak yung pagkatumba ko sa motor. Tapos, na-out of balance niya ako. Kasi pa-kurbada, parang ganun. So, yun na nga, sabi ko,
Ang tagal pa ng rescue. Pagdating sa ospital, wala. Sabi ko talaga, Lord, please, bigyan mo ko ng isang pagkakataon. Tapos, ayun, hindi ko kalay na sobrang laki na nabayaran ko sa ospital. Diyos niyo, Marimar. Magkano nabayaran ko sa ospital? Mga ano siguro, 285,000. Sobrang laki. Sabi ko, sana ako ng ganito, ganyan. Tapos nabenta ko na yung mga staff ko, yung motorcycle ko. Pero sa akin nawala yung, hindi yung galit na, sige na nga, buti nga, ibenta ko yung motorpad ko. Inisip ko na lang yung sarili ko, na ma-survive ako, makalabas ako sa ospital. Babayaran ko lang yung bill. Tapos, yung ayaw ko pa naman yung umutang sa mga brother, sister ko. So, yun, pinadala na ako ng pera. Sabi ko, Lord, kaya ko ba to? Pero hindi ko ni-expect na kinaya ko talaga siya. Sobrang thankful ako kay Lord na kahit ganito ako, hindi ako nawala ng pag-asa. Sobrang thankful ako. Masaya ako na hindi ko maintindihan na bakit pa ako masaya. Alam mo yun? Bakit sobrang saya ako? Kasi alam mo yun, ito lang yung binigay ni Lord eh. Hindi yung natsugi ka talaga dyan. Sobrang thankful ako. At isa sa naging masaya ako, walang negatibo sa buhay ko. Acceptance ko na kung anong meron ako ngayon. Hindi na ako nag-doubt sa sarili ko na, ay bakit hindi ako yumaman? Bakit hindi? Naging mahihirap pa din ako. Ay, walang doubt. Akin lang is yung kung ano man yung ilala ni Lord sa akin, kung ano man yung kahinatnan natin sa buhay araw-araw, yun lang. Kasi hindi natin alam kinabukasan. Kaya sabi ko, maging masaya ako lagi, everyday. Kasi kahit let's say malungkot ka ngayon, tapos kinabukasan hindi mo alam yung pangyayari. So, dapat masaya ka na lang ngayon. Kasi nung time na disgrasya ako, sabi ko, Lord, masaya pa nga ako nung time na yun eh. Kinabukasan na disgrasya ako. Pero okay lang. Okay lang talaga. Kasi nga, malapit ako kay Lord ulit. Tagal ko na siya hindi kinakausap. Magsimba. Ang daming sa life ko. At sobrang nanood ka pa ng mga alam mo yung masasama. Mga pinagagawa mo. Ang dami kong regrets doon. Tapos eto ngayon, lumalaban pa din ako. At thankful ako kasi sobrang saya ako kasi nga pinasok ulit ni Lord yung mga yung pinasok ulit ako ni Lord sa kanyang puso. At nandito rin si Lord para sa akin. Kahit di ko siya nakikita, napifeel ko siya. At wala nang fear, walang takot. Yun yung pinakamalaga sa akin. Sobrang thankful ako. At pinapray ko nga na magaling agad to kasi nga para makapagtrabaho ako. Emotional ako kanina kasi nga walang ilaw yung mga angels ko dito kasi nandun ako sa bukid. Sobrang emotional ako. Napayak ako. Sabi ko, Lord, pasensya na ako. Madilim dito sa bahay. Wala ako. At sobrang sorry talaga na napabayaan ko kayo. Pag umalis ako, hindi ako nagdadasal, hindi ako napapray, hindi ako napaalam sa inyo na maayos. Alam mo yun, sobrang lala. Sobra. Tapos ngayon, lumapit ulit ako sa kanila, especially kay God. Na sana
napatawad niya ako. At ang daming pagkakataon. Alam mo yung kahit parang sa tingin mo huli ng lahat, pero hindi eh. May chance pa din na pwedeng ipasok mo ulit at magbago ka ulit at ano mo surrender mo kay Lord lahat. Sobrang thankful ako. Yun lang. Wala akong ibang masasabi. Thankful ako. At sa nangyari ko ngayon, the best pa rin si Lord. Hindi ako nagsisisi sa Kanya. Hindi ko siya pinagsisihan, kundi sarili ko. At although nagalit ako dun sa sarili ko, bakit? Kaya mo yan. Talagang minsan yung time na yun, no? Kailan ba yun na nagalit ako sa sarili ko. Sabi ko, ano ka? Kilos ka? Sana magaling na. Kasi gusto ko na mag-work ulit. Ayan na, umut-ngut naman siya. But anyways, minsan nga na ano siya, alam mo yung ngilo? Napakangilo niya, day. Ngilo talaga siya dito. But anyways, yeah, ayan na naman. Nangilo talaga siya, day. Ngilo talaga. Hindi ko maintindihan. But anyways, yeah, thankful ako kay Lord. At andyan siya para sa atin. Hindi niya tayo pinapabayaan. Nantok lang talaga ako dahil kasi nagtok ako ng medicine. So, hindi ko muna siya ginawang alternate by 2. Just one night. So, kasi di ko pa kaya pabayaan yung medicine ako. At yun, thankful ako. So, bukas ulit kasi sobrang nantok talaga akit. So, that's our video for today, for tonight. Thank you for watching. Ang bilis na naman ng video ko. Parang, kasi sobrang naantok ako. Tapos yun na nga, tomorrow I will make a vlog again. I will share my thoughts. And yeah, that's our video for today. Yun lang ma-share ko. God is good all the time. Malampasan din natin to.